I want to ask for a help to go back to my country. I had a flight. Unfortunately, I didn't made on to my flight because I was late to check in because she padlocked the house. Why did she do that? She cheated on me. Oh, expired na po yung kanyang visa. Niloko po siya ng isang kababayan natin since May 6 pa. Meron ba mga multa? Ako na pong bahala. Minimal lang po. Kailangan niya lang po, sir, ng kanyang valid travel documents. Kung wala na po siyang kanyang passport, kung wala na po sa kanya, pwede po siyang kumuha sa kanyang consulate or sa embassy po na pinakamalapit. Don't worry. Help is on the way. Even while we speak, my staff, the other room is doing everything to help her. Ako po yung magbibigay ng pera para doon sa pang-araw-araw niyang pagkain. Opo, salamat po. Yung passport and all done. Okay? Paano nakarating po sa inyo si Ma'am Rafaela dito sa barangay po? Actually, nung time na last May, may nag-complain sa kanya about doon sa away magkapitbahay. So, na-interview ko na rin siya kung ilan ano siya dito, kung ilan buwan na siya dito. And then, hindi po siya naghingi ng tulong actually na pupunta kay Tulfo. The time. So, nagkaroon ako ng idea nung si Ma'am G, si Gina, siya rin na nag-aasikaso. Sabi namin, bakit hindi natin idulog kay Rafi Tulfo dahil gusto niya talagang makauwi na lang. Na-interview namin siya, kailangan niya talagang makuha sana yung mga gamit kay Jane at nalaman ko rin na gusto niya makauwi. At then may pinirmahan pa nga siya sa akin na sabi niya May 18, uuwi na siya. Dahil darating, nakita ko siya, bakit hindi ka pa nakauwi? So, yun, naisip ko na ilapit na lang. Bakit hindi po nagdalawang isip si Kapitan at yung buong barangay officials po na magstay? Siyempre, ibang nationality din po nito, di ba? And then, na-mention nyo po sa programa po ni Idol Rafi, even yung pagkain po or yung mga needs nitong si Ma'am Rafaela, itong Croatian national po ay natutulungan po ng barangay. Hindi talaga po, kasi si Kap, hindi po yan kinukonsider niya tao yan na lumalapit. Kasi talagang nandun po yung generosity ni Kap. Kahit gumastos siya ng sarili niyang pera, tutulong at tutulong po yan. Kahit taga saan, pag may lumapit dito, talagang tumutulong si Kap. So yun, naglagay na si Kap ng shelter niya, kung saan siya ilalagay. Nilagay siya doon sa Testament. So yun, pati pagkain, nag-aabot-abot doon. Maraming salamat din. Dahil lahat naman na ilinapit namin kay Rafi Tulfo. Talagang natutugon. Rafa, so happy for you dahil natugon na. Ito na, pinaprocess natin. Gusto niya nang umuwi. Sana maging matatag ka lagi. Huwag magpadala sa mga pa-cute-cute. Senator, Sen Rafi, napakabuti mo. Marami pa po kayong matutulungan. Maraming salamat, sana maging malusog ka at lagi po kayong makakatulong sa mga Pilipino. Ma'am Gina, balita po namin sa inyo unang lumapit si Rafaela. Paano niyo po siya nakilala and bakit niyo po siya tinulungan? Una po talaga hindi ko rin siya pinapansin nung una kasi nadidinig ko na yung mga alitan nilang nung ex niya. So hindi po ako nakikialam. Kaso lang, naging kaibigan na rin siya nung anak ko. So nung hindi na tinanggap si Rafa nung kanyang ex sa bahay, tapos sinamahan yun ng anak ko at saka nung mga kaibigan ng anak ko, sinamahan si Rafa sa bahay ng ex niya para makipag-ayos, kasi wala siyang pupuntahan kaya kailangan niya makipag-ayos. So, nung sinamahan po doon ng mga kaibigan, ang nangyari po, tinanong ko kasi di naman po ako kaharap. Sabi ko, tinanggap ba? Okay na ba sila? Ayaw na po tanggapin, tita. Yun ang sagot sa akin ng mga kaibigan ng anak ko. Sabi ko, sana kahit sa pagkain, tulungan na lang niya. Ayaw rin, tita. Yun ang sagot. Kaya doon po ako nag-umpisang tumulong kasi naawa naman po ako. Bakit po kay Senator Rafi kayo humingi ng tulong para dun sa makauwi ng Croatia itong si Rafaela? Kasi po, lagi po ako nanonood ng Tulfo talaga, Tulfo in action. Madami natutulungan si Sir Rafi, kaya talagang ang laki ng tiwala namin sa programa po ni Sir Rafi Tulfo. So ano ma'am yung mensahe mo kay Rafaela, ma'am? Yun, ang mensahe ko po sa kanya, masaya ako para sa kanya na at least kahit ganyan ang inabot niya na
napunta siya sa banyaga na bansa, hindi siya napabayaan dito. May mga mabuting puso kagaya ni Sir Rafi na handang magbigay ng tulong. Sir Rafi, maraming salamat po sa naibigay niyo pong tulong para kay Rafaela. Maraming salamat po at merit po natin to sa ibang bansa na ang Pilipino handang tumulong talaga. Nung ipinakiusap siya ng isa nating kalugar sa St. Marta, binigyan ko siya ng rules. Bawal ang lahat, bawal ang inom, bawal ang puya, kasi gagalang natin yung lugar. And then, ang totoo, biniro ko pa siya, may bantay kang mga tanod. Kaya okay naman, wala naman naging reklamo ang ating mga katanodan sa St. Marta. Of course, also thanks for the all staff of the barangay to the captain, because they give a help to me to stay here in the barangay, because if I didn't have permission from him to stay in the barangay, I don't know really where should I go that time, because as knowing already, she didn't let me stay there. I didn't have opportunity to stay there, so yeah, if he didn't accept me there, I don't know where I will stay. So yeah, syempre, thanks to the CAP that he allowed me to stay there, to the outpost, and also to all staff of the barangay, because all of them was kind to me, nice, and giving as much help as they could give from themselves to help me and be there for me. Are you gonna miss them once you go back to your country? Of course, but I need to go back to my country. If ever I go back to Philippines, syempre I will remember them, I will visit them, I will say hi or anything. But as my first point na yun is to go back to my country, really. Di po nagkaroon ng pag-uusap kay Miss Jane during the time na nagpunta po si Ma'am Rafaela para marinig din po namin yung panig po niya. Yung point ko dito is, sabi ko sa kanya, bibilisan ko makapag-apply para ma-help ko siya. Sinabi ko yun sa kanya, alam niya yun. Tapos sinasabi niyang scammer daw ako. Paano ako naging scammer? Sa Qatar pa lang, wala siyang kapera. Pero hindi naman namin alam na mamamatay nanay niya. Doon lang naman siya nagkapera dahil doon sa pension ng nanay niya. Napakasinungaling mo. Gusto kong sumagot pero wala akong magawa. Sabihan niya ako, scam. Doon pala nagsimula kami sa Qatar. Pumunta siya kahit katulong ako doon, ginagawan ko ng paraan, lumalabas ako ng madaling araw para mapuntahan siya doon sa hotel na kinuhanan ko para sa kanya. Wala siyang pang-uwi. Ako gumastos lahat noon. Tapos scammer ako in the first place. Wala kang pera noon. Bakit kita pagtsatsagaan? Ha? Bakit ko gagawin? Bakit mo sinasabi yun? Nasasaktan ako kasi sinabihan niya akong scammer na nag-effort din naman ako sa kanya. Pwede naman niya yun tanggalin eh. Pwede naman, in-accept ko naman. Nag-cheat ako, tinanggap ko siya. Nag-cheat din siya. Nag-usap kami, sabi niya hindi na kami mag-cheat sa isa't isa. Wala daw ex, ginawa ko. Tapos nagulat ako yung kapitbahay, yung kasama niya na kapitbahay na tumutulong. May 25 lang kami nag-stop. May 25, nag-contact pa kami. Kinuha niya yung TV. Binigyan ko siyang 250, nagalit pa sa akin. Bakit 250, 300 kailangan ko? Inano ko yung ilang meron akong ano sa kanya, pina-cash out ko sa kanya yung pera. Nagalit ako. Sabi ko, bakit mo binigay yung TV in 1K? Sabi ko sa kanya, binigyan kita ng 250 para may pang-yosi ka kasi malakas mag-ano, para merong kang pambisyo mo. Bakit ganon? O diba? Hindi kasi siya marunong makinig. Gusto ko siyang ihatid. Sinasabi niya, pinadlock ko siya. Pinadlock ko daw siya. Totoo naman. Totoo po yun. Nagpinadlock ko. Alam niyo kung bakit? Nasa 5 pass na. Nasa labas pa siya. Nakikipagchismisan siya kasama ng babae. Nasa labas sila. Sabi ko, nalabahan ko na lahat ng damit mo. Ano pang gusto mong gawin? Nasa labas ka. Umuwi ka, tumawag ako. Ano sabi niya sa akin? Leave me alone. Uy, liar ka. Let me talk. Liar ka. I don't know. Diba? Alam mo bakit? Hindi siya kasi Liar ka. tumatanggap. I want to talk. I want to tell my side. Because you lie. Hindi ako naglalay. Wait. In the phone. Sabi mo, No, hindi ganon. Sabi ko, pumunta ka dito. Na, umano ka, alam mong may flight ka. Responsibilidad mo mag-flight ka. Sabi
mo. Kasi sabi ko, piliin mo yung mga damit. Meron kang flight. Nilang ko, totoo. Pero 7:30, tinanggal ko na. Bumaba ako. Nasa loob pa po siya ng banyo. Sabi ko, ano, bakit ang tagal mo dyan? Nasabi pa nga niya, nag-shave siya. Ngayon, ano sabi ko, I will want to bring you in the, she don't want. Tapos malalaman ko, ang nagdala sa kanya, yung babae niya. Pero yung scammer, masakit yun sa akin. Dapat inalis mo na yun. Scammer ka! Ikaw, anong ginawa mo? Hindi mo sinabi. Sa Qatar pa lang, ginawa ko yung effort ko, pero inano ba kita magkano in-spend ko doon? Ako, sa'yo talaga din. Una pa lang. Tell me a person who will go to Qatar 2 times because of you. Alam In ko. the Philippines because of you. Kaya You will buy nag-effort anything ako. that we buy for you. Paras tayo nag-effort, pero huwag mo sasabihin nag-scam Ako, at mas Sa Qatar pa lang. pa sa'yo. Kakatar pa lang, wala kang pera at alam mo yan, lagi kang nawawalan ng trabaho kasi hindi ka nga, lagi kang may masakit sa katawan mo. So, ano ba talaga naman? Sinasabi ko lang yung side ko. Nag-try ako sa'yo. Kailan po kayo yung kailan po kayo nawalan ng relasyon? Hindi, talagang wala na kami. Tinanggap ko sila. Ang gusto ko lang naman, yung point ko that time, kaya nasabi ko dun sa nanay, tanggapin niya na si Rapa. Committed na sila. Ang point ko lang naman, huwag nilang tinatago. Ayoko siyang nakahide dun sa person. Sabi ko sa kanya, yun yung point ko. Kasi sinasabi niya na mahal niya nga. Yung sabi ko lang naman, wala naman ako sasabing hindi ko siya tutulungan. Ang masakit lang kasi noon time kinuha ko siya dun sa liblib na staycation, nag-cash out pa siya ng 2K. Nag-date pa sila. Para sa kanya na lang. Hindi ko naman inaano yun. Ang point ko lang is para na sa'yo yun kasi wala ka nang pera kasi gagawa tayo ng paraan para makauwi ka. Pero di ba? Uy, 4K! Alam mo yan? 4K that cash, give it to me. I spend it to pay in the blib. Kaya nga, yun ang sinasabi ko. Kung wala akong pakialam sa'yo, Damit, whatever, sa Tagalog, sa bahay is akin. Ako na binili ito, akin pera. Pero ayaw mo binigay sa akin, para saan? kasi nga hindi naman pwedeng ibibenta mo yun. Tapos sa mura talaga. Kasi wala akong paraan to go back to my country. Di ba sabi ko sa'yo, gagawa tayo ng paraan, pero anong gusto mo? Kung sino-sino yung nagbubuyo sa'yo. Na-mention niya rin po sa akin na napagastos po siya ng almost 1,000 pesos. To be exact, how much did you spend the money? Saan? In totality, ma'am. And then the refrigerator, yung dog po niya ay gusto niya rin po makuha. Maibibigay ba yun? Maibabalik ba sa kanya yun? Si Choco kasi kahit papaano napalapit na po sa akin. Pero kanino po talaga yun, ma'am? Regalo niya po yun sa akin. Lahat yun, mga bigay niya, pero dinabawi niya. Pero ako, yung mga ginastos ko sa kanya sa Qatar, never kong binanggit sa kanya. Ngayon ko na lang sinabi kasi nasasaktan ako sa mga sinasabi niya. Miss G, narinig naman po namin yung side po ninyo, no? Pero when it comes to yung money involved and then yung kailangan niya pong bawiin yung mga gamit like yung kanyang alaga pong aso, may ibibigay niyo po ba yon sa kanya para... Gusto ko Choco. Bigay niya sa akin. I didn't give it to you, I buy. And also you, and also Hilario. Binigay niya po yun sa regalo niya yun sa akin. So hindi niyo po yun ibabalik sa kanya? Choco, hindi ko bibigay kasi napamahal na po yun sa akin. I want Choco. Napamahal na po yun sa akin kasi regalo niya yun sa akin. Hindi. Akin. Sinungaling ka talaga. Sinungaling ka talaga din. Salamat na lang talaga. Salamat sa'yo din. Sana nga tama yung pagtulong nila sa'yo kasi sinungaling ka. Sinungaling ka din. Nakikita mo, selfish ka, nakikita mo yung side mo lang. Nakikita mo yung ginastos mo lang. Uy! Nakikita mo yung binigay mo lang. Did you see what you did Ganon in ka, 2 years ganon to ka. me? In just 7 months. Pagkatapos ng lahat, ngayon magbabawi-bawian ka? Ano ito, laro? Alam sila how many times you throw me out from the house. My clothes, my luggage, in the rain. In Las Piñas, you beat me with the wire of the electric fan. I'm begging and crying to you to stop. Ayaw mo. How many I'm handling your violation on me? Did I ever give it back to you? I'm begging you to stop. Begging you to stop slapping me when I broken your golden lampion dyan in house. Din! You hurt me. You punch. But ako, I never put a finger on you. Talaga ba? Last time when you don't want me to let go outside from the house, I hurt you. Sinungaling ka. Sinungaling ka din. Jean, hindi ba po pwede na habang, pinuproseso naman yung kanyang pag-alis, bigyan mo siya ng pagtrato ng
maayos na pagtanggap habang nandito. Kaso kasi hindi lang kasi siya makinig. Sabi ko sa kanya, yung pera na nasa sa'yo, huwag mong igasto sa iba. Hayaan mo muna sa'yo. Kasi mga 2 days lang, yung 1,000, parang isang araw lang sa kanya. Eh, alam mo naman, sabi ko sa kanya, lahat ng alas ko na 1 lako na para sa panggastos natin. Sabi ko sa kanya, yung nasa sayo, binigyan ko nga siya ng 250 para may pang ano siya kasi sa test naman siya. Nagalit pa nga siya. Sabi ko, wag mong i-ano, para sa'yo. Ilang beses ko yung sinasabi sa kanya. Kasi ang inaano ko Para sa dito, kanya, no, wag mo na ilibre. masubaybayan mo lang din naman bago siya Opo, umalis. alam niya naman, malambot ang ano ko. Isang ano niya lang sa akin, kaya nga po pinagbinlock ko siya kasi isang chat niya lang sa akin, di ko siya matiis eh. After that, I will bring it back to her house. Then I will take, this is my point that day, I chat you. Sinabi niya, tinatawag niya ako. Going back to Croatia, you want to see Choco? I want to see Choco every day because I miss Choco talaga. Akin naman Choco. I spent 7 months with Choco din in that house. Si Choco lang ba na mismo? Oo. Kung saan man sa... Ipapahiram mo si Choco mo? Opo naman. I let you Choco with you. And you know that. But don't sell him. I need to save Choco. You tell to me kasi... si Choco. Hindi naman, Miss Jane, no. May gagawa, andyan naman, hindi naman kayong dalawa lang magkaharap. Andito naman kami, may kasunduan tayong hindi maibebenta si Choco. Ay, kumaga, bigay mo na lang din yung ilang panahon na malagaan din niya, no. Sana hindi kayo magka-iwalay ng may galit, no. Kasi hindi naman mabuti na magkaroon bago makalis yung isa, may galit dun sa isa. Kaya hinihingi ko habang nandito siya, pinoproseso si Choco, pagsaluhan nila, nangangalagaan. And then, yung mga bagay na alam mo makakatulong para kahit pa paano pagmulan ng pang food niya, siguro, magaang mo na lang din ibigay, no? Para sa ganun, makasurvive pa siya habang nandito siya sa habang pinoproseso yung kanyang dokumento. Feeling ko ito na yung last na pagkikita nyo kung makakaalis na po si Ma'am Rafaela. Any message kay Ma'am Rafaela? Ano po, mag-ingat siya, ganun. Alagaan niya yung sarili niya, wag na siya ng yung parang, wag nang isip bata. Tsaka kapag magka-jowa ulit siya, yung jowa na matured na kasi hindi siya magiging katulad ko. Hindi tao, hindi lahat pare-parehas. Ako, naging parang mother niya ako kasi 37 na ako. 22 pa lang siya. So, binigay ko yon that time. Kaya siguro, nalagaan ko siya, alam niya po yan. Minahal ko siya at alam niya yan. Alam niya, minahal ko siya. Kaso yun na. Ay, naku. Napagkasunduan na habang pinaproseso ang papeles ni Rafaela, papauwi ng Croatia ay ipapahiram muna si Choco, a dog. Ito po ay pinagkasunduan ng magkabilang panig. So for the meantime, are you staying here at the barangay? Yes. So ilang araw ka na nagstay dito sa room na to? 2 weeks maybe, like that. Ayun, binigay ni, foam ko ni ex ko, tsaka electric fan, tsaka blanket, tsaka yun, tawag to? Pillow. So are you staying here alone? Alone. I'm staying here alone. Wala. Bawal visitors, bawal anything. So kamusta yung pagstay mo here sa barangay? Okay lang, lonely, pero okay lang. Wala problema. And then thankful, of course. Yeah, syempre, I'm thankful so much. Because if wala dito, if wala barangay, wala ako saan matulog. Yan, ganyan, okay lang. When the first time you go to the Philippines, how was your relationship goes? Parang broken na. Like, Why? I feel her that she don't want to do the same things what we do in the Qatar. Like, walang
hindi siya lambing sa akin, ayaw niya magyakap-yakap sa akin. Oh, cold, naging cold. Parang yun, cold. Then the time that she had an affair. Before, starting when I come in the October 10 in the Philippines. But when she had that affair to her in the January 25 when I find out, when I come back, yun start. Coldness talaga. Ayaw niya sa akin talaga. Araw-araw away. Yun. When was the last time you broke up with her? May 3. And what can you tell us about something? Ayun, because I find out she cheated on me in January 25, but she didn't want to admit it. Yeah. She keep it until like coming April, ganyan. And then she admitted that she cheated on me because I get a conversation back to my ex. So when she find out, she admitted to me. And then after that, she still continue her conversation to her ex. And then I accidentally meet someone else. And then Jean find out also about that one. Iyon, this is when we talaga stop our relationship. She wanted to fix the relationship, but me, I didn't want it. You mentioned to Senator Raffy that you spend a lot of money to her. You give anything stuff. Yes. How's it going? You give it forcefully or she asked you to give her money? Sometimes I will give her because I wanted. Sometimes I will give her as she's asking. Because if example, she want to buy the body number of the tricycle, me, I don't want. Because I said, because the tricycle is of her brother. So she want I will be the one to provide for the body number of the tricycle and to buy it for him. Of course, I didn't want to agree on that actually because why I need to buy a body number of a tricycle that is for her brother? Sino ba siya? So, yun, arguing. So, if I didn't send, she will be mad, she will be ganyan-ganyan, so I give. Anything that she wanted actually, I give. Siyempre, meron siya effort sa akin din as we argue in the barangay, in the batya, but yun, mas malaki effort ko sa kanya than her. Okay. Any last message to your ex-girlfriend? Wala lang. She already know. She know that I love her so much before. That I did anything that for her to be happy. So she have everything. Ayun, just so she can, take care always. Be happy. Don't let anyone to use you or don't do the same what you did to me to other people. And thank you for all memories lang. Thanks to the barangay because they was always here for me. They also offer me a food. Also take care of me here. Joke with me, giving me support, power. Ayun, I'm thankful to them also because they was here for me when I was lonely, when I didn't have anything to do. They was here for me mentally and physically. As Senator Raffy promised you, please accept this 5,000 pesos for you to help your all your needs, your food, since you're temporarily stay here in barangay, and then we can promise to you that we can process your emergency travel visa and then the flight ticket going to your country. Thanks to him then for helping me and for doing that for me. Because if it was not for him, if he rejected to help me or rejected to do anything, I'm still stuck here in the Philippines. So yan, thanks also to Raffy Tulfo that he helped me. He stepped out and decided to help me to go back to my country. Sir Raffy, salamat sa 5,000 na binigay mo tulong para sa akin. Thank you, Sir Raffy. Salamat sa'yo, Idol Raffy Tulfo. Ika'y sandalat ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Raffy Tulfo. Nang dahil sa'yo, maraming mga taong... Hi, Rafaela. Hello. How are you? I'm okay. That's good. That's good. And who's the girl next to you? Can you introduce her to us? My ex-girlfriend. Your Jean. ex. Yes. Until now, still ex. Until now, still ex-friends now. Friends. Yes. What happened since the last time you were here? I thought you want to go back to Croatia, and we were going to sponsor your plane ticket going back to Croatia. I still want to go back to Croatia. I want to focus on myself, to work. But that time, we get in a connection in the barangay.
with. Okay. They call her in the barangay to hear her side of the story. Okay. After that, we talk in the barangay, All and right. we just, in the end of the interview, we just decide to stay as friends. Stay as friends? Yes, stay as friends. I thought you reconciled already with her. Miss Jean, ano nangyari sa inyong dalawa? May hindi lang po pagkakaintindihan, tas lumaki po. Lumaki po yung sitwasyon na yun. Kaya napunta po kami sa ganun. Okay, pero nagkaayos na kayo. Okay naman na po kami. Kasi nakaalis na sana daw siya noon, nasa airport na siya, may scheduled flight na siya, hindi niya makuha yung gamit niya kasi sinadya mo isara, ipadlock yung apartment yung ata yun. Sad to say, pero hindi po totoo yun. Nilak ko po yun, may purpose. Ano po yung purpose? Kasi po, 5 pass na kasi. Gusto ko na siyang mag-ayos ng mga gamit niya. Nalaban ko na. Kasi 25 or 24 kilos lang siya. So sabi ko, magpili na siya nung anong mga dadalhin niya. Anong oras na may responsibilidad ka na flight mo. Alam mo naman na baka masaraduan ka ganon. Ganyan po yung sabi ko sa kanya. Okay. Tapos noon po, nung 3 times ko siyang kinol, actually, nagbabad na words na ako. Kasi sabi ko, may responsibilidad ka. Alam mong may flight ka. Nandoon pa po siya sa kapitbahay, nag-chismis ba? Marites to eh. Ikaw din, no? Oo, naman. Aminado naman ako. Ba't daw kayo nag-away, sabi ng mga netizen? Ayan. Ang dami na po kasing naging sitwasyon eh. Hindi lang naman po once, twice. Talagang marami na po talagang ilang beses na andyan yung 2 beses niya na ako napatawag sa barangay. And the third one, yung si Choco, yung aso po namin. Na niregalo niya po yun sa akin. Oh. So, syempre, napalapit na po ako dun sa aso na yun. So, nilaban ko talaga. Sabi ko, hindi ko bibigay. Oh, ba't parang naiyak ka? Rafaela, tuloy mo pa rin pag-uwi. Uwi ka pa rin, siyempre. Nagpunta po kami ng embassy. Ako na po kasi yung kasama niya mag-ayos ng papers niya. Okay, good. So, nagpunta po kami napunta kami ng Germany Embassy. Kaso hindi na po siya tinatanggap na mabigyan ng travel documents, Dahil? emergency. Kasi po, Why? nakakuha na siya ng once. So, hindi na sila parang magbibigay ulit. So, Dati nabigyan na siya. Opo, ito nga po yung dapat siya na Hindi niya mag-apply. nagamit. Opo, hindi niya nagamit. Ngayon po, tinransfer po kami sa embassy ng Slovenia. Nagpunta po kami doon, tapos sabi po sa amin, kailangan po namin na mag-email sa Jakarta doon sa Croatia. Tapos ginawa naman niya po yun. Tapos inanuhan po siya ng parang requirements, pinil-upan niya, tapos pinrint namin, tapos sinend niya po doon. Ngayon yung si Jakarta po ang magme-message or mag-i-email sa embassy ng Slovenia. Tapos babalik po kami doon para sa approval. Pwede pong tumulong yung office namin sa Senate na lumapit po kayo sa amin. Kami po ay umaaksyon base po sa inyo pong request ng tulong. So para mas mapapabilis po yung processing. Kami po, gagawa kami ng letter. I-endorse po namin siya na lumapit po siya sa office namin. Humingi ng tulong. Kaya yung office ko sa Senate, tinutulungan siya ngayon para mapabilis yung proseso ng pag-uwi niya. Kayang-kaya ko pong gawin yon. Kailan yung gusto umuwi, Rafaela? As soon as possible, of course. Sa ngayon, saan ka nakatira? Doon pa rin sa barangay? No, sa bahay ni Jean. Sa bahay? We are together. Oh, together again. Baka mag-away na naman kayo. Hindi na po. Hindi na. Friends na. Nagpapasensyahan ko na ulit. Attorney Garrett, tulungan nga natin itong si Rafaela, yung Senate office natin, sulatan natin yung embassy, Croatian Embassy sa Jakarta para mas mapabilis yung proseso nang sa ganun makakuha ng bagong passport yung si Rafaela. So, okay, we can write a letter po to them. No? I will have you sign it po later, Sen, para po ma-expedite po yung process. Right. Sige, asa para makauwi na siya kasi uwing-uwi na rin talaga siya. po, Sen. Okay. So, yun lang. Gawa ka ng letter and then pipirmahan ko today so para mas ma-expedite, mapabilis yung proseso. Okay, ganun muna, Attorney Garrett. Yes. Okay. Yes po, Senator. No problem. Sige. Jean, may gusto kong sabihin kasi marami siyang sinabi dito nung wala ka. Nagsalita ako sa kanya na, bakit mo akong sinabihan ng scammer? Sabi niya, nadala lang daw siya ng galit niya. Okay. Nag-sorry naman po siya. Pwede. Nag-sorry din naman po ako kung ano man po yung hindi namin pagkakaintindihan. Hindi kasi kaminsan tayo, tao lamang, bugso ng damdamin, kapag salita tayo ng mga bagay na later on pagsisihan natin at mahirap nang bawiin,
Kaya ingat-ingat bago tayo magbitaw ng anumang Yun salita. nga po. Pag-isipan natin na not once, not twice, but 3, 4, 5 times as much as possible. So, Rafaela, do you want to say something to Jean? Because the last time you were here, you said a lot of bad things about her. Actually, about some things that I said that day, kahit bad, kahit not bad, I'm still standing in front of them, behind them. But the point only about the scammer, I just want to say sorry to her about that because that day I'm actually really mad at her. In the relationship actually between me and her, both of each other help each other. Okay. Actually, in the end, in my side, the word scammer looks like the only word for me because how she left me behind. She didn't want to help me. She didn't want to give me my things. But that doesn't mean that she's a scammer if Yeah, she left you yeah. without telling you that she wants to leave you. Still, that doesn't make her a scammer. That's so why that is why you're here and trying to clarify that Yeah. issue. Okay. That's why maybe a word scammer was a little too much that day. Maybe I just would use another word, not a scammer. Okay, wrong choice of word. Yeah, wrong choice of the word. Okay. So now that you're together again, I hope that it's going to continue even if you're back in Croatia already. Your lines of communication will still be open, and you can still talk to each other. I don't know actually. You don't know. I just want I will be thankful to her of course because she helped me. She's no matter how much it's hard right now for her after what happened to stay by my side. But maybe I think I want to close this chapter after I You want to close this chapter? Yeah, I want to close this chapter maybe after I go back to my country. Did you hear it right, Jean? She wants a closure. She wants to have a closure and she wants this chapter closed. But she did agree with me when I told her to let the lines of communications open between the both of you. And she said, yes. And how about you? What's your take? Jean, gusto niya tuloy-tuloy pa rin daw, okay daw sa kanya, tuloy-tuloy pag-uusap niyo. Pero this time, as friends na lang. Opo. Okay sa'yo. Meron ka mensahe sa kanya. If ever na makabalik ka, focus ka muna sa sarili mo. Ay, hindi mo masabi. She can't express herself. She's in tears, Rafaela. Do you know what that means? I think she still loves you. I don't know. What do you think? How about you? Do you still love her? I cannot say that I still love her, but I can say that I miss only the memories. The memories, the good memories, The good not the memories. bad Good memories. Good Get rid of the memories bad. Get rid of the bad memories. Only the good memories. wala Retain the naman good na memories. bad memories. Good memories. Good memories. Ganun dapat talaga. It was 2 years of all the things that we go through. 2 years So- of good memories. No bad memories. Have bad memories, pero Every once in a while, yeah, there are some bad memories. some bad memories, but have a good memories also. But you have to as erase the well. bad memories. Yeah, Think only of the good memories. Yeah. So when you go back to Croatia, you will always remember the good things that happened between you and her. Is that right? yeah. Okay. So, naiyak na naman si she's crying. She still loves you. Na ano lang po ako na sa mga nangyari. Ano yung mga nangyari? Sabi mo sa kanya habang nandito kasi marami siya sinabi mga hindi maganda sa iyo pero nabawi naman na niya. Okay naman po yun. Okay na. Nag-usap naman na din po kami doon. Okay. Basta sabi ko sa kanya, pag nakarating na siya doon, focus siya sa sarili niya. You know what, Rafaela, hindi pa ako nakarinig ng language ng Croatia. Can you give us a sample of your language? You can tell what you want and then I will translate it. Yes. Okay. Let's say, for example, good afternoon to everybody. I'm very glad that I'll be going back to Croatia. Dobar dan svima. Drago mi je da se vraćam nazad u Hrvatsku. Parang Russian din, ano? Similar sa Russian. Ganda, ano? Similarities. A similarity. Oh, may similarity nga. What's your favorite food here in the Philippines? Have a lot. Like? Like sinigang, like Sinigang. atay, Atay. Oh, that's healthy. Atay. Sinigang na baboy, sinigang na isda. baboy. Baboy. And pinakbet. You tried. Balot. Upo. Upo. Very good. Upo, atay na Pinakbet. adobo, sinigang, tsaka pritong tulingan. Pag sa gulay, gusto niya upo. Or upo. pansit. Pansit. Sige. So, tuloy-tuloy pa naman pagtulong natin sa kanya, no? Apo, nagbibigay po tayo ng financial assistance Okay, po sa very kanya. good. Hanggang sa makauwi siya. Yes, sir. Yeah, we make sure 5,000 na every week. she's well taken care of. Yes, sir. Okay. Sige. Rafaela, my staff, Attorney Garrett,
my chief of staff, will be writing a letter to the embassy, Croatian embassy in Jakarta, and I'll sign it as soon as she's done with that letter. That will expedite your application, your passport application. And then don't worry about the immigration here in the Philippines because we already talked to them and they're more than happy and willing to help you and Thank you. facilitate your request Thank you. to cancel out. Well, there's a fee, but it's only very minimal. Don't worry about it. I'll take care of it. Thank and you. for you to be able to be given an exit paper so you can go out of the country and go to Croatia anytime you want. Ma'am Gina, nandito na silang dalawa. Si Rafaela at si Jean. Happy couple na sila. Masaya po ako sa kanila, sir po. Masaya po ako. Okay na po sila. Ayun. At tutulong na po yung office ko sa Senate para ma-process po mapabilis po yung pag-process ng kanyang passport sa Croatian Embassy sa Jakarta, Indonesia. Kaya susulatan po namin yung embassy ng Croatia doon para mas lalong mapabilis yung proseso. At salamat po sa inyong tulong palagi, Ma'am Gina. Okay, Ma'am Gina? Opo, Sir Rafi, maraming salamat din po. Thank you po, Ma'am Gina. Mabuhay po kay Ma'am Gina. God bless po. Ingat po. God bless. Opo. Thank you. Wendy ha. Okay, very nice. Very nice. Okay, palakpakan natin. Okay, very nice. Very nice. Okay. Well, thank you to the both of you. And if there's anything more that we can do to help the both of you, just let us know. This program is open for you and for anybody. Thank you Okay? so much. Have a great day. Take care and good luck. Thank you. Thank you. Thank you.